Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng mga palayan at kakahuyan, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Renato. Siya ay kilala ng mga taga-baryo bilang isang mahirap na sabongero na walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pag-aalaga ng ilang manok na panabong. Nakatira siya sa isang maliit na kubong gawa sa kawayan at pawid na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Matagal nang yumao ang kanyang ama at ina dahil sa karamdaman, kaya bata pa lamang siya ay natuto na siyang mamuhay ng mag-isa. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang maglinis ng kulungan ng kanyang mga manok. Kahit kulang siya sa pagkain, inuuna pa rin niyang pakainin ang mga alaga niyang tandang. Minsan ay tinatanong siya ng mga kapitbahay kung bakit hindi na lamang siya maghanap ng ibang trabaho. "Renato, wala kang mapapala sa pagsasabong," sabi ng isang matandang lalaki. Ngumiti lamang siya. "Mahal ko ang mga manok ko. Balang araw, makakahanap din ako ng magandang pagkakataon." Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting puso, marami pa ring tao ang minamaliit siya. Kapag may pista at sabong sa kabilang baryo, madalas siyang sumasali gamit ang kanyang pinakamahusay na tandang. Ngunit kadalasan ay natatalo lamang siya sa mga mayayamang sabongero na may mamahaling mga alaga. Sa tuwing umuuwi siyang talunan, mas lalo siyang pinagtatawanan. "Renato na naman, hindi na natuto. Sayang lang ang oras mo. Tumigil ka na sa pagsasabong." Naririnig niya ang lahat ng iyon, ngunit hindi siya sumasagot. Pinipili niyang manahimik. Isang hapon, matapos ang isa na namang pagkatalo sa sabungan, mabigat ang kanyang loob habang naglalakad pa uwi. Nakapanghihina ang init ng araw at halos wala na siyang pera. Habang binabaybay niya ang makitid na daan sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa ilalim ng malaking puno ng balete. Huminto siya. Nagtaka siya dahil tila may kumikislap na pulang bagay sa damuhan. Dahan-dahan siyang lumapit. Lalo siyang nagtaka nang makita ang isang maliit na nilalang na halos isang dangkal lamang ang taas. Nakasuot ito ng pulang damit at pulang sombrero. Namumula rin ang buhok nito na tila apoy. Nakahiga ang nilalang sa lupa at tila sugatan. Napaatras si Renato. "Duwende?" Muling gumalaw ang maliit na nilalang. Mahina itong umungol. Dedaluyan ng tubig. Agad na naawa si Renato. Hindi niya inisip kung ito man ay mapanganib o hindi. Mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit na batis na malapit sa lugar. Gumamit siya ng malaking dahon upang sumalok ng tubig. Pagbalik niya ay maingat niyang pinainom ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay nagmulat ito ng mga mata. Namangha si Renato dahil kulay gintong-ginto ang mga mata nito. "Salamat," mahinang sabi ng nilalang. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Renato. Tumango ang duwende. "Ako si Pulo." "Pulo?" "Isa akong pulang duwende." Napakamot si Renato sa ulo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Ngunit mukhang mabait naman ang maliit na nilalang. "Ano ang nangyari sa iyo?" Malungkot na yumuko ang duwende. "Hinabol ako ng isang masamang mangkukulam sa kabilang bundok." "Mangkukulam?" "Oo, gusto niyang nakawin ang mahiwagang bato ng aming lahi." Tumingin si Renato sa paligid. Tahimik ang kagubatan. "Wala na siya rito." "Salamat sa pagtulong mo." Ngumiti si Renato. Walang anuman. Napansin niyang nanginginig pa rin ang duwende, kaya hinubad niya ang manipis na panyo sa kanyang leeg at ginawang kumot para rito. Lalo namang nagtaka ang duwende. "Bakit mo ako tinutulungan?" "Dahil kailangan mo ng tulong." "Kahit mahirap ka?" Napangiti si Renato. Hindi hadlang ang kahirapan para tumulong. Natahimik ang duwende. Sa unang pagkakataon ay tila nakita nito ang kabutihang matagal na nitong hinahanap sa mga tao.
Maya-maya ay nagsimulang gumaling ang mga sugat nito. Unti-unting lumiwanag ang kanyang katawan. Namangha si Renato. Tunay ngang mahiwaga ka, tumawa ng mahina ang duwende. Kaunti lamang iyon. Lumubog na ang araw nang magpasya si Renato na umuwi. Ngunit bago siya makaalis ay nagsalita muli ang duwende. Renato, lumapit ka. Lumuhod siya. Salamat sa pagliligtas sa akin. Walang anuman. Bilang kapalit nais kong maging kaibigan mo. Napanganga si Renato. Kaibigan? Oo, tumango ang binata. Siyempre, biglang lumiwanag ang paligid. Umihip ang malamig na hangin. Kumikislap ang mga dahon ng balete para bang natuwa ang buong kagubatan sa kanilang pagkakaibigan. Mula noon ay nagsimula ang isang kakaibang samahan. Tuwing gabi ay lihim na dumadalaw si Pulo sa kubo ni Renato. Nagkukwentuhan sila hanggang hating gabi. Ikinuwento ni Renato ang kanyang mga pangarap. Pangarap niyang makaahon sa kahirapan. Pangarap niyang magkaroon ng sariling lupain. Pangarap niyang hindi napagtawanan ng mga tao. Tahimik lamang na nakikinig ang pulang duwende. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo silang naging malapit. Hindi alam ni Renato na ang maliit niyang kaibigan ay may taglay na kapangyarihang higit pa sa kanyang inaakala. At hindi rin niya alam na ang pagkikita nilang iyon sa ilalim ng balete ay simula pa lamang ng isang pambihirang pakikipagsapalaran na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa kabilang bahagi naman ng kagubatan, may isang pares ng mapupulang mata ang nakamasid mula sa kadiliman. Isang matangkad na nilalang na nakaitim ang nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Nakangisi ito habang nakatanaw sa direksyon ng baryo. Natagpuan mo pala ang taong tutulong sa iyo, Pulo. Lumakas ang malamig na hangin. Unti-unting kumulog sa kalangitan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. At sa dilim ng gabi, nagsimula ng gumalaw ang mga puwersang matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng pulang duwende. Lumipas ang ilang linggo mula nang maging magkaibigan sina Renato at Pulo. Patuloy pa rin ang simpleng buhay ng binata sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Sa umaga ay nag-aalaga siya ng mga manok. At sa gabi naman ay lihim niyang kinakausap ang pulang duwende na madalas dumalaw sa kanyang tahanan. Hindi alam ng mga taga-baryo ang tungkol kay Pulo. Mas pinili ni Renato na ilihim ito dahil alam niyang maraming tao ang matatakot o baka naman tangkain pang saktan ang kanyang kakaibang kaibigan. Isang gabi habang maliwanag ang buwan sa kalangitan, magkatabing nakaupo sina Renato at Pulo sa harap ng kubo. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Biglang nagsalita si Pulo. Renato, may gusto akong sabihin sa iyo. Tumingin ang binata sa kanya. Ano yon? Huminga ng malalim ang duwende. Hindi ako ordinaryong duwende. Napangiti si Renato. Matagal ko nang napansin iyon. Ngunit seryoso ang mukha ni Pulo. Ang aming lahi ang tagapagbantay ng apoy na bato. Nagtaka si Renato. Apoy na bato? Tumango si Pulo. Isang sinaunang hiyas na nagbibigay ng lakas at proteksyon sa aming kaharian. Kaharian? Muling tumango ang duwende. Nakatago ito sa kailaliman ng bundok Malaginto. Tahimik na nakinig si Renato. Habang nagkukwento si Pulo, tila nagiging mas mabigat ang hangin sa paligid. Sa loob ng maraming siglo, ligtas ang apoy na bato. Ngunit isang araw ay dumating ang isang makapangyarihang mangkukulam. Ninakaw niya ang bato? Hindi niya nagawa. Napangiti ng bahagya si Pulo. Ngunit marami siyang napinsala. Lungkot ang bumalot sa kanyang mukha. Marami sa aking mga kasama ang nasugatan. Bakit niya gusto ang bato?
Dahil kapag napasa kamay niya iyon, magkakaroon siya ng kapangyarihang kontrolin ang apoy ng buong kabundukan. Napakunot noo si Renato. Napakadelikado niyan. Oo, sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay nagsalita muli. Ako ang huling bantay ng bato. Napatayo si Renato. Huling bantay? Ang iba ay nagtatago o nawawala. Lalong bumigat ang pakiramdam ng binata. Ngayon niya lamang napagtanto kung gaano kalaki ang problemang dinadala ng kanyang maliit na kaibigan. Natatakot ka ba? Tanong ni Pulo. Umiling si Renato. Hindi. Totoo? Oo. Ngumiti siya. Kaibigan kita. Natahimik si Pulo. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong mga salita mula sa tao. Sa kanilang karanasan, maraming tao ang sakim. Marami naghahangad ng kapangyarihan. Ngunit iba si Renato. Mahirap siya ngunit busilak ang puso. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila napansin ang isang anino sa likod ng mga puno. May isang lalaki na nakabalabal ng itim ang lihim na nakikinig. Mula sa kanyang mga mata ay kumikislap ang malamig na liwanag. Isa siyang utusan ng mangkukulam. At narinig niya ang lahat. Ngumisi siya. Narito ka pala, huling bantay. Tahimik siyang naglaho sa dilim. Kinabukasan ay nagising si Renato ng maaga. Kakaunti na lamang ang natitirang pagkain niya. May ilan siyang manok ngunit kulang iyon upang mabuhay ng matagal. Kaya nagpasya siyang dalhin sa pamilihan ang isa sa kanyang mga tandang. Habang naglalakad siya papunta sa bayan, palihim na nakasunod si Pulo. Nakatago ito sa loob ng isang malaking bayong upang walang makakita. Pagdating sa pamilihan ay napansin ni Renato ang kakaibang sigla ng mga tao. May malaking sabong na magaganap sa loob ng 3 araw. Ang mananalo ay makatatanggap ng malaking gantimpala. Halos hindi makapaniwala si Renato nang marinig ang halaga. Kung mananalo siya, sapat iyon upang maayos ang kanyang kubo at makabili ng mas maraming pagkain. Ngunit agad ding nawala ang kanyang pag-asa. Wala siyang sapat na pera upang magpalaki ng malakas na panabong. Habang iniisip niya iyon, napansin ni Pulo ang kanyang malungkot na mukha. Nang gabing iyon ay muli silang nag-usap. Nais mong sumali sa paligsahan. Hindi iyon tanong. Alam na iyon ni Pulo. Tumango si Renato. Oo, ngunit wala kang tiwala na mananalo ka. Napabuntong hininga siya. Ganito naman palagi. Tahimik si Pulo. Maya-maya ay tumayo ito. Dalhin mo ako sa kulungan. Nagtaka si Renato, ngunit sumunod. Pagdating nila sa kulungan, ay lumapit si Pulo sa isang payat ngunit matapang na tandang. Ito ang paboritong alaga ni Renato. Ang pangalang ibinigay niya rito ay Kidlat. Mabait ngunit matapang ang tandang. Ilang sandaling pinagmasdan ito ng duwende. Pagkatapos ay inilapat niya ang maliit niyang kamay sa ulo nito. Biglang kumislap ang mapulang liwanag. Napaatras si Renato. Ano iyon? Ngumiti si Pulo. Huwag kang mag-alala. Makalipas ang ilang segundo ay nawala ang liwanag. Tumingin si Kidlat sa kanila. Mas matalim ang mga mata nito ngayon. Mas matikas din ang tindig. Anong ginawa mo? Kaunting biyaya lamang. Napanganga si Renato. Hindi ba iyan pandaraya? Tumawa si Pulo. Hindi. Sigurado ka? Oo. Nadagdagan ko lamang ang lakas na nasa loob na niya. Pinagmasdan ni Renato ang kanyang tandang. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman.
Ngunit naramdaman niyang tila mas buhay ang kanyang alaga. Lumipas ang 2 araw. Dumating ang araw ng malaking sabong. Halos lahat ng tao sa baryo at karatig lugar ay naroon. Masigla ang paligid. May mga nagtitinda ng pagkain, may mga nag-uusap, may mga tumataya. At gaya ng dati, marami ang natawa nang makita si Renato. Tingnan ninyo! Sumali na naman siya. Baka matalo na naman. Ngunit hindi sumagot ang binata. Tahimik niyang hinawakan si Kidlat. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, hindi rin kaba. Parang may nagsasabing may mangyayaring mahalaga sa araw na iyon. Sa isang sulok ng sabungan, nakatago si Pulo sa ilalim ng mga kahoy. Tahimik siyang nanonood, ngunit hindi lamang siya ang nagmamasid. Sa malayo, nakatayo ang lalaking nakaitim na nakinig sa kanila ilang gabi na ang nakalipas. Ngumiti ito habang pinagmamasdan ang pulang duwende. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang pakay. At sa araw ding iyon, nagsimula ng umikot ang kapalaran ni Renato at Pulo tungo sa isang mas malaking panganib na hindi pa nila nakikita. Maagang nagsimula ang malaking sabong sa bayan. Punong-puno ng tao ang paligid. Ang sigawan ng mga manunood ay umaaling-aungaw sa buong lugar habang isa-isang ipinapasok sa arena ang mga panabong na tandang ng iba't ibang kalahok. Sa gitna ng maraming tao ay tahimik na nakatayo si Renato. Nasa kanyang mga bisig si Kidlat. Habang hinihintay ang kanilang laban, hindi maiwasan ni Renato na kabahan. Maraming ulit na siyang sumali sa mga ganitong paligsahan, ngunit halos wala siyang naiuwing tagumpay. Sa pagkakataong ito, kakaiba ang kanyang nararamdaman. Parang may pag-asang matagal nang nawala ngunit muling nabuhay. Sa ilalim ng mga upuan malapit sa arena ay lihim na nakasilip si Pulo. Matiyaga nitong pinagmamasdan ang mga pangyayari. Nang tawagin ang pangalan ni Renato, agad siyang lumapit sa gitna. Narinig niya ang ilang bulungan. Si Renato na naman. Hindi pa rin sumusuko. Kawawa naman, ngunit binaliwala niya ang lahat. Ang kanyang makakalaban ay isang mayamang sabungerong kilala sa bayan. Ang pangalan nito ay Marcelo. Malaki ang katawan nito at mayabang kung magsalita. Nakangisi itong tumingin kay Renato. Hindi ka pa ba nagsasawang matalo? Hindi sumagot si Renato. Mas pinili niyang ituon ang pansin kay Kidlat. Natawa si Marcelo. Pagkatapos ng laban, baka ibenta mo na lang iyang manok mo. Nagpalakpakan ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi pa rin nagsalita si Renato. Ilang sandali pa ay inilapag na sa arena ang 2 tandang. Tahimik na napalunok ang binata. Nagsimula ang laban. Agad na sumugod ang tandang ni Marcelo. Napakabilis nito. Napasinghap ang mga manunood. Ngunit sa kanilang pagtataka, mabilis ding umiwas si Kidlat. Muling sumugod ang kalaban. Muli itong naiwasan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hindi nila inaasahan ang ipinapakitang bilis ng tandang ni Renato. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanap ng pagkakataon si Kidlat. Mabilis itong tumalon. Sumiklab ang sigawan. Isang malinis na tama ang tumama sa kalaban. Napaatras ang tandang ni Marcelo. Muling umatake si Kidlat. Isa pa at isa pa. Lumakas ang hiyawan ng mga tao. Hindi makapaniwala si Marcelo. Hindi rin makapaniwala si Renato. Sa loob lamang ng ilang minuto ay natapos ang laban. Nanalo si Kidlat. Saglit na natahimik ang arena. Pagkatapos ay sumabog ang ingay ng mga manonood. Nanalo si Renato. Imposible! Paano nangyari iyon? Napatayo si Renato sa sobrang tuwa. Hindi niya halos mapaniwalaan ang kanyang mga mata. Matagal na panahon na rin mula nang makaranas siya ng ganitong tagumpay. Sa ilalim ng arena ay napangiti si Pulo. Ngunit kasabay ng kanyang ngiti ay naramdaman niya ang isang malamig na presensya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kabilang bahagi ng sabungan ay nakita niya ang lalaking nakaitim. Nakatitig ito sa kanya. Nawala ang ngiti ni Pulo. Nakilala niya agad ang nilalang.
Isa ito sa mga tauhan ng mangkukulam. Ang pangalang kilala rito ay Bagras, isa sa pinakamalupit na mga ngaso ng mga mahiwagang nilalang. Ngumisi si Bagras. Dahan-dahan nitong itinuro si Pulo. Pagkatapos ay naglaho sa gitna ng mga tao. Kinabahan ang pulang duwende. Alam niyang hindi magandang senyales iyon. Samantala, sunod-sunod na nanalo si Kidlat sa mga sumunod na laban. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Unti-unting nagbago ang tingin nila kay Renato. Ang binatang dati nilang pinagtatawanan ay isa na ngayong seryosong kalahok. Nang matapos ang huling laban ay idineklara ang panalo. Si Renato, halos manginig siya habang tinatanggap ang gantimpala. Hindi man iyon napakalaking kayamanan, sapat na iyon upang mabago ang kanyang kalagayan. Maraming tao ang lumapit upang batiin siya. May ilan ding dati ay nangungutya sa kanya. Ngayon ay nakangiti at tila gustong makipagkaibigan. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Renato. Pagkatapos ng paligsahan ay agad siyang umuwi. Nang makarating siya sa kanyang kubo ay inilapag niya ang gantimpala sa mesa. Hindi niya mapigilang ngumiti. Sa wakas, mula sa likuran ay lumitaw si Pulo. Masaya ka. Sobra. Umupo si Renato. Ngayon makakabili na ako ng pagkain. Napangiti rin si Pulo. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. May mabigat siyang gustong sabihin. Napansin iyon ni Renato. May problema ba? Tahimik na tumango ang duwende. Nawala ang ngiti ng binata. Ano yun? May ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Pulo. Natagpuan na tayo. Nanlamig si Renato. Sino? Ang mangkukulam. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Kumalabog ang lumang bintana ng kubo. Hindi na malaya ni Renato na unti-unti nang nababalot ng ulap ang buwan. Nakita ko ang isa sa kanyang mga tauhan. Tahimik na nakinig ang binata. Hindi siya basta tao. Sino siya? Si Bagras. Napapikit si Pulo. Isa siyang mangangaso. Mangangaso ng ano? Mga tulad ko. Muling lumakas ang hangin. Ang mga puno sa paligid ng kubo ay nagsimulang umindayog. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa dibdib ni Renato. Pakiramdam niya ay may panganib na papalapit. At tila tama ang kanyang kutob. Maya-maya ay narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Kasunod nito ang tahol ng mga aso. Pagkatapos ay isa pang sigaw. At isa pa. Agad na tumayo si Renato. Lumabas siya ng kubo. Kasunod si Pulo. Sa malayo ay nakita nila ang mga taong nagtatakbuhan sa baryo. May apoy, may usok, may kaguluhan. At sa gitna ng madilim na daan ay nakatayo ang isang matangkad na lalaking balot ng itim na kasuotan. Kumikislap ang mapupula nitong mata. Nakangisi ito habang pinagmamasdan ang nagkakagulong mga tao. Dahan-dahang namutla si Pulo. Si Bagras. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Renato ang tunay na takot sa mukha ng kanyang pulang kaibigan. Ang gabi na dapat sana'y puno ng pagdiriwang ay biglang napalitan ng takot. Sa gitna ng baryo, nagtatakbuhan ang mga tao habang ang ilan ay nagsisikap apulahin ang maliliit na apoy na tila kusang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng lugar. Nakatayo si Renato sa harap ng kanyang kubo. Sa kanyang tabi ay si Pulo. Pareho nilang pinagmamasdan ang maitim na figurang nakatayo sa malayo. Si Bagras. Maging mula sa kanilang kinatatayuan ay ramdam nila ang mabigat na presensyang bumabalot dito. Parang ang hangin mismo ay natatakot lumapit. Unti-unting naglakad si Bagras patungo sa kanilang direksyon. Bawat hakbang nito ay tila nagpapatahimik sa paligid.
Nagsimulang magsitahol ang mga aso. May mga kabayong nagwawala sa takot. Ang mga tao naman ay nagsitakbuhan papasok sa kanilang mga bahay. Renato, mahinang sabi ni Pulo, huwag kang lalapit sa kanya. Hindi inalis ng binata ang kanyang tingin sa paparating na lalaki. Sino ba talaga siya? Isa sa mga pinakamabagsik na mga ngaso ng mangkukulam. Napalunok si Renato. Bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang mundo ni Pulo, alam niyang hindi biro ang panganib na kanilang kinakaharap. Huminto si Bagras ilang dipa mula sa kanila. Malawak ang kanyang mga balikat. Halos matakpan ng maitim na balabal ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab na baga. Nakangisi siya habang nakatitig kay Pulo. Sa wakas, malamig ang kanyang tinig. Natagpuan din kita. Humakbang si Renato sa harap ni Pulo. Ano ang kailangan mo? Tumingin si Bagras sa kanya. Pagkatapos ay tumawa. Mababa at nakakatakot ang kanyang tawa. At sino ka naman? Kaibigan niya. Muling tumawa si Bagras. Kaibigan? Parang natatawa siya sa mismong ideya. Isang tao at isang duwende. Umiling siya. Talagang nakakatawa. Hindi natinag si Renato. Kung may kailangan ka, sabihin mo. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ni Bagras. Gusto ko ang duwende, agad na sumagot si Renato. Hindi maaari. Nagdilim ang tingin ni Bagras. Ayaw mong ibigay? Hindi. Lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang umikot sa hangin. Naramdaman ni Renato na may kakaibang puwersang nagmumula sa lalaki. Tao. Mabagal magsalita si Bagras. Hindi mo alam kung ano ang pinakikialaman mo. Basta alam ko na hindi kita hahayaang kunin siya. Sa unang pagkakataon ay tila naiinis na si Bagras. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Biglang nangitim ang paligid. Parang may usok na lumabas mula sa kanyang mga daliri. Napaatras si Renato, ngunit hindi siya umalis sa harap ni Pulo. Nakita iyon ng pulang duwende. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang damdaming umusbong. Hindi pa siya kailanman ipinagtanggol ng isang tao ng ganito. Matigas ang ulo mo, sabi ni Bagras, at ikaw ay masamang tao, sagot ni Renato. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos ay biglang sumugod si Bagras, napakabilis ng kanyang galaw. Halos hindi makita ng mata, ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumiklab ang pulang liwanag. Si Pulo ang kumilos, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay. Isang pula-kalasag ng enerhiya ang nabuo sa harap nila. Bumagsak, parang kulog ang lakas ng banggaan, nayanig ang lupa, napaatras si Bagras. Nagulat siya, ngunit ngumisi rin agad. Kaya mo pa pala, hingal na si Pulo. Ramdam agad ni Renato ang pagkapagod ng kanyang kaibigan. Hindi sapat ang lakas nito para sa mahabang laban. Biglang naglabas si Bagras ng isang mahabang itim na patalim. Hindi ito ordinaryong sandata. Parang gawa ito sa usok at anino. Nanginginig ang hangin sa paligid nito. Nanlaki ang mga mata ni Pulo. Renato, ano? Kapag tumama sa iyo ang sandatang iyan, mapanganib. Hindi na nakapagsalita pa ang binata. Muling sumugod si Bagras. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis. Nagpagulong-gulong si Renato sa lupa upang makaiwas. Tumama ang patalim sa isang puno, agad itong nangitim. Unti-unti itong natuyo, parang inagawan ng buhay. Nanlamig si Renato. Kung siya ang tinamaan nito, malamang ay patay na siya. Mabilis siyang tumayo, wala siyang sandata. Wala siyang kapangyarihan. Isa lamang siyang ordinaryong tao, ngunit hindi siya tumakbo. Napansin iyon ni Bagras. Lalo akong natutuwa sa iyo, nakangisi ito.
Bihira akong makakita ng taong hindi agad sumusuko. Muli itong sumugod, ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na tilaok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Napalingon silang lahat. Mula sa kulungan ay mabilis na lumipad palabas si Kidlat. Dumiretso ito kay Bagras. Hindi inaasahan ng mga ngaso ang pag-atake. Tinamaan siya sa mukha ng matutulis na paa ng tandang. Napaatras siya. Sumigaw siya sa galit. Hayop! Muling umatake si Kidlat. Isa pa. At isa pa, bagaman hindi nito kayang talunin si Bagras, sapat ang kaguluhang nilikha nito upang makakuha ng pagkakataon sina Renato at Pulo. Takbo! Sigaw ni Pulo. Hindi na nagdalawang isip si Renato. Binuhat niya ang maliit na duwende. Kasabay nito ay sinundan siya ni Kidlat. Tumakbo sila patungo sa kakahuyan. Narinig nila ang galit na sigaw ni Bagras sa likuran. Hindi kayo makakatakas. Ngunit hindi sila huminto. Mas lumalim sila sa kagubatan, mas lumayo, mas nagmadali, hanggang sa tuluyan nilang maiwan ang baryo. Makalipas ang halos isang oras na pagtakbo ay narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pa nakikita ni Renato noon. Doon lamang sila huminto. Hingal na hingal ang binata. Pagod na pagod din si Kidlat. Si Pulo naman ay nakaupo sa isang malaking ugat ng puno. Mukha itong namumutla. Umupo si Renato sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Bahagyang tumango ang duwende. Pagod lang. Tahimik silang lahat. Tanging tunog ng hangin at mga kuliglig ang maririnig. Maya-maya ay nagsalita si Pulo. Pasensya ka na. Bakit? Dahil nadamay ka. Umiling si Renato. Hindi mo kasalanan. Ngumiti ng bahagya ang duwende, ngunit agad ding naging seryoso. Ngayon alam na ni Bagras kung nasaan tayo. Ano ang ibig sabihin noon? Huminga ng malalim si Pulo. Ibig sabihin hindi naligtas ang baryo. Nanahimik si Renato. Mabigat ang katotohanan iyon. Kung mananatili sila roon, baka mapahamak ang mga inosenteng tao. Pagkaraan ng ilang minuto ay tumayo si Pulo. Tumingin siya sa hilagang bahagi ng kagubatan. May isang lugar na maaari nating puntahan. Saan? Sa bundok Malaginto. Nagtaka si Renato. Iyon ba ang lugar ng apoy na bato? Tumango si Pulo. Oo. Bakit tayo pupunta roon? Dahan-dahang tumingin ang duwende sa kanya. Dahil doon nakatago ang tanging bagay na kayang pumigil sa mangkukulam. Natahimik si Renato. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan ang laki ng laban na kanilang haharapin. Hindi na ito tungkol sa isang duwende. Hindi na rin ito tungkol sa isang mahirap na sabongero. May mas malaking panganib na nakataya at tila itinakda ng kapalaran na maging bahagi siya nito. Sa malayo, sa ibabaw ng isang madilim na burol, muling lumitaw si Bagras. Tahimik niyang pinagmamasdan ang direksyong tinahak ni Renato. Pagkatapos ay ngumisi. Bundok Malaginto. Unti-unti niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang itim na patalim. Doon ko kayo tatapusin. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa mahiwagang bundok na nagtatago ng mga lihim na kayang magbago sa kapalaran ng buong lupain. Pagsikat ng araw ay nagsimula ang paglalakbay ni Renato, Pulo at Kidlat. Sa likuran nila ay naiwan ang baryong matagal nilang tinirhan. Hindi alam ni Renato kung kailan siya makababalik. Hindi rin niya alam kung may babalikan pa siya. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kung mananatili siya sa baryo, lalo lamang mapapahamak ang mga taong walang kinalaman sa laban nila ni Bagras. Tahimik silang naglakad sa masukal na kagubatan. Makapal ang mga puno, may mga ugat na nakalitaw sa lupa. May mga baging na tila ahas kung kumapit sa mga sanga. Paminsan-minsan ay may maririnig silang kakaibang sigaw ng mga hayop mula sa kalaliman ng gubat.
Ngunit hindi iyon ang pinakakinatatakutan ni Renato. Ang iniisip niya ay posibilidad na sinusundan sila ni Bagras. Habang naglalakad ay napansin niyang tila kabisado ni Pulo ang bawat daan. "Kailan ka pa nakapunta rito?" tanong niya. "Maraming beses na." "Mag-isa?" Tumango ang duwende. Ito ang isa sa mga lihim na daanan papunta sa bundok Malaginto. Tumingin si Renato sa paligid. Sa ordinaryong tao, tila karaniwang kagubatan lamang iyon. Ngunit habang tumatagal ay may mga bagay siyang napapansin. May mga punong tila kumikislap kapag nasisinaga ng araw. May mga bulaklak na nagliliwanag kahit nasa lilim. May mga paru-parong kulay pilak na hindi pa niya nakikita noon. Parang unti-unti niyang nasisilayan ang isang mundong dati ay nakatago sa kanyang paningin. Pagsapit ng tanghali ay nakarating sila sa isang malinaw na batis. Nagpahinga sila roon. Uminom si Renato ng malamig na tubig habang si Kidlat naman ay masayang tumutuka sa damuhan. Tahimik na nakaupo si Pulo sa isang bato. Mukhang malalim ang iniisip nito. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Renato. Napatingin ang duwende sa kanya. "Ang kaharian namin. Namimiss mo?" Tumango si Pulo. "Matagal na akong hindi nakakabalik. Marami ba kayong duwende roon?" Sandaling nanahimik si Pulo. Noon, nagtaka si Renato. Noon, malungkot na ngumiti ang duwende. "Marami sa amin ang nawala nang magsimula ang pangangaso ng mangkukulam." Hindi agad nakapagsalita si Renato. Ngayon lamang niya lubos na nauunawaan kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan ng kanyang kaibigan. "Babalik sila." Napatingin si Pulo. "Sigurado ka?" "Oo." "Paano mo nasabi?" Ngumiti si Renato. "Dahil hindi ka sumusuko." Natahimik ang duwende. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti rin ito. Hindi man sigurado sa hinaharap, nakabawas sa bigat ng kanyang loob ang mga salita ng kaibigan. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalalim ng papalalim ang kanilang paglalakbay, mas lalong nagiging kakaiba ang kagubatan. Nakita nila ang isang puno na napakalaki. Napakalaki nito na 10 tao ang kakailanganing magkahawak kamay upang mapalibutan ang katawan nito. Mula sa mga sanga nito ay nakabitin ang mga kristal na kumikislap na parang mga bituin. Namangha si Renato. "Anong puno ito?" "Puno ng liwanag. Totoo pala ang mga kwento." Tumango si Pulo. Marami pang bagay ang totoo na hindi pinaniniwalaan ng tao. Habang sila ay dumaraan, biglang nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Napatigil si Pulo. Agad itong naging alerto. Napansin iyon ni Renato. "Ano iyon?" Hindi agad sumagot ang duwende. Tila may pinakikinggan ito. Makalipas ang ilang segundo ay namutla ang kanyang mukha. "May paparating." "Sino?" "Bilis." "Hindi ko alam." Biglang nagsimulang magsitahulan ang mga hayop sa kagubatan. Nagsiliparan ang mga ibon, nayanig ang lupa. Mula sa malayo ay narinig nila ang mabibigat na yabag. Dumadagundong ang kagubatan sa bawat hakbang. Napaatras si Renato. Lalong lumakas ang mga yabag. At pagkatapos ay lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang isang napakalaking nilalang. Halos kasing taas ito ng 2 bahay. Makapalang balahibo nito, may 2 malalaking sungay at kulay abo ang balat nito. Napahigpit ang hawak ni Renato sa isang kahoy na napulot sa lupa. Ano yan? Isang bantay. Bantay ng ano? Bantay ng daan patungo sa bundok. Umungol ang higante, parang kulog ang lakas ng tunog nito. Unti-unti itong lumapit. Bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. "Masama ba siya?" tanong ni Renato. "Hindi ko alam." Biglang tumingin ang higante kay Pulo. Sandaling nanahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang. Mabagal, malalim, at tila galing sa kailaliman ng bundok ang boses nito. "Huling bantay." Nanlaki ang mga mata ni Renato. Nakapagsasalita ang higante. Tumingin si Pulo rito. "Ako nga." Naging tahimik ang kagubatan. Tila naghihintay ang lahat sa susunod na mangyayari.
Pagkatapos ay muling nagsalita ang higante. Bakit ka bumalik? Upang protektahan ang apoy na bato. Matagal na pinagmasdan ng higante si Pulo. Pagkatapos ay tumingin ito kay Renato at kay Kidlat. Tao, tumango si Renato. Oo, kaibigan mo? Opo, tahimik muli ang higante. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay bigla itong lumuhod. Nagulat si Renato, maging si Kidlat ay napatilyok sa pagkabigla. Maligayang pagdating, nakahinga ng maluwag si Pulo. Salamat Grom, ngumiti ang higante. Bagaman nakakatakot ang laki nito, may kabaitan sa kanyang mga mata. Naghintay kami sa iyong pagbabalik. Napakunot noo si Renato. Kami? Hindi agad sumagot si Grom. Sa halip ay itinuro nito ang daan sa unahan. At doon ay nakita ni Renato ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa pagitan ng mga puno ay may daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanila. May mga duwende, may mga kakaibang nilalang, may mga hayop na hindi pa niya kailanman nakita. Lahat sila ay tahimik na nakamasid at tila sabay-sabay nilang hinihintay ang pagbabalik ng pulang duwende. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang matalim na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Napatingala silang lahat. Isang malaking maitim na ibon ang umiikot sa ibabaw ng kagubatan. Ngunit hindi iyon ordinaryong ibon. Pula ang mga mata nito at sa isa nitong paa ay nakatali ang simbolo ng mangkukulam. Nanlamig si Pulo, nakita na sila muli. At sa pagkakataong ito, alam nilang hindi malayo ang pagdating ng mas malaking panganib. Matagal na nakatitig si Renato sa mga nilalang na unti-unting lumalabas mula sa pagitan ng mga puno. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mamamangha. May mga duwendeng kasing liit ni Pulo. May mga nilalang na may pakpak na parang tutubi ngunit kasing laki ng tao. May mga usa na ang mga sungay ay tila gawa sa kristal. May mga mababangis na mukhang hayop ngunit mapayapa ang mga mata. Lahat sila ay nakatingin kay Pulo at sa kanilang mga mukha ay mababakas ang pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang isang matandang duwende na may mahabang balbas na kulay pilak. Nakasuot ito ng pulang balabal na may mga simbolong ginto. Nang makita si Pulo ay bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Prinsipe Pulo! Napahinto si Renato. Prinsipe? Maging si Pulo ay tila hindi agad nakasagot. Lumapit ang matandang duwende. Pagkatapos ay lumuhod. Kasunod nito ay lumuhod din ang iba pang mga nilalang. Isa-isa, hanggang sa halos lahat ay nakayuko. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Prinsipe, napakamot siya sa ulo. Agad namang napahiya si Pulo. Huwag mong tingnan ako ng ganyan. Teka lang, lumapit si Renato. Huwag mong sabihing prinsipe ka talaga? Napabuntong hininga si Pulo. Oo. Saglit na natahimik ang binata. Pagkatapos ay napatawa siya. Kumunot ang noo ng ilang duwende, ngunit lalo lamang natawa si Renato. Kaya pala napakahalaga mo. Napailing si Pulo. Akala ko magagalit ka. Bakit naman? Dahil hindi ko sinabi agad. Mumiti si Renato. Kaibigan pa rin kita. Natahimik si Pulo. Sa gitna ng mga taong yumuyuko sa kanya, ang isang simpleng sabonggero lamang ang patuloy na tumuturing sa kanya bilang kaibigan. At mas mahalaga iyon kaysa anumang titulo. Lumapit ang matandang duwende. Ako si Alvaro. Magalang itong yumuko kay Renato. Maraming salamat sa pagprotekta sa aming prinsipe. Nahiya si Renato. Wala po iyon. Ngunit umiling si Alvaro. Napakalaki ng iyong ginawa. Pagkatapos ay tumingin ito sa kalangitan. Nandoon pa rin ang maitim na ibon. Paikot-ikot ito sa ere. Nagmamasid. Mas mabuting pumasok na tayo. Tumango si Pulo. Mabilis silang naglakad sa gitna ng kagubatan. Habang sumusulong sila, lalong namamangha si Renato. Unti-unting bumuka ang makapal na mga puno at sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang napakagandang tanawin. Isang lihim na lambak. Sa gitna nito ay may daan-daang bahay na gawa sa kahoy at kristal.
May mga ilog na kumikislap na parang pilak. May mga tulay na yari sa liwanag. At sa malayo ay nakatayo ang bundok Malaginto. Napakalaki nito. Ang tuktok nito ay tila sumasayad sa ulap. At kahit maliwanag ang araw, may gintong liwanag na nagmumula rito. Hindi makapaniwala si Renato. Parang nasa ibang mundo siya. Napakaganda. Ngumiti si Pulo. Dito ako lumaki. Maya-maya ay narating nila ang pinakasentro ng lambak. Doon ay may isang malaking bulwagan na yari sa puting bato. Ngunit nang makita iyon ni Pulo, agad na nawala ang kanyang ngiti. Maraming bahagi ng gusali ang wasak. May mga bakas ng apoy. May mga bitak. May mga bahagi ring tila pinasabog. Tahimik ang lahat. Ramdam ni Renato ang lungkot sa paligid. Lumapit si Alvaro. Nangyari ito noong unang pag-atake. Napayuko si Pulo. Hindi ko kayo nagawang protektahan. Prinsipe, umiling si Alvaro. Hindi mo kasalanan. Ngunit hindi sumagot si Pulo. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang sakit. Hindi lamang siya isang duwende. Hindi lamang siya bantay ng apoy na bato. Isa rin siyang pinuno. At pakiramdam niya ay nabigo siya sa kanyang mga nasasakupan. Habang nag-uusap sila, isang malakas na kampana ang biglang tumunog. Dong! 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 Agad na nagkagulo ang mga nilalang. Nagsitakbuhan ang ilan. Nagtinginan ang iba. Nabahala si Renato. Ano ang nangyayari? Namutla si Alvaro. May panganib. Muling tumunog ang kampana. Mas malakas, mas mabilis. Lumapit ang isang batang duwende na hinihingal. Mga tagapagbantay, sigaw nito. Nakita namin sila. Sino? Tanong ni Alvaro. Ang hukbo ng mangkukulam. Biglang natahimik ang paligid. Parang huminto ang oras. Nanlamig si Renato. Hukbo? Tumango ang batang duwende. Nasa hilagang lagusan na sila. Agad na tumayo si Pulo. Hindi maaari. Lumapit siya sa isang mataas na bato sa gitna ng bulwagan. Tumingin siya sa lahat. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Renato ang kakaibang pagbabago sa kanyang kaibigan. Nawala ang pagiging simpleng duwende. Nawala ang pagiging masayahin nito. Ngayon ay isa siyang prinsipe at isang pinuno. Matatag ang kanyang tindig, matalas ang kanyang tingin. Hindi tayo uurong, tahimik na nakinig ang lahat. Matagal na tayong tumatakbo, unti-unting tumibay ang kanyang boses. Matagal na tayong nagtatago, nagtaasan ng ulo ang mga nilalang. Ngunit ito ang ating tahanan, mas lumakas ang kanyang tinig. At hindi natin ito ibibigay, nagsimulang magpalakpakan ng ilan. Pagkatapos ay mas marami pa. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang buong lambak sa kanilang sigawan, naramdaman ni Renato ang pag-asa. Ngunit kasabay nito ay may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi magiging madali ang darating na laban. Makalipas ang ilang oras ay nagtipon ang mga pinuno ng kaharian. Kasama si Renato, doon niya nalaman ang mas malaking lihim. Ang apoy na bato ay hindi lamang isang mahiwagang hiyas. Isa itong sinaunang kapangyarihan. Kapag napunta ito sa maling kamay, maaaring masunog ang buong lupain. Maaari ring yumaman at lumakas ng higit sa tao ang mangkukulam. At ang pinakamasama sa lahat, malapit na itong makuha ng kaaway. Nasaan ang bato ngayon? Tanong ni Renato. Nagkatinginan sina Alvaro at Pulo. Pagkatapos ay tumingin sila sa bundok Malaginto. Nasa loob ng bundok. Sagot ni Pulo. Bakit hindi na lang natin kunin? Malungkot na ngumiti si Alvaro. Dahil walang makapasok, napakunot noo si Renato. Bakit? Tumayo ang matandang duwende. Dahil ang daan ay isinara ng sinaunang mga bantay. Tahimik ang silid. Pagkatapos ay idinagdag niya ang mga salitang nagpabigat lalo sa lahat. At ang susi upang mabuksan ito ay matagal nang nawawala.
Biglang umihip ang malamig na hangin sa labas. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa malayo. Nayanig ang buong lambak. Nagtinginan ang lahat. May nagsimula ng labanan sa hilagang hangganan. At habang papalapit ang hukbo ng mangkukulam, kinakailangan nilang mahanap ang nawawalang susi bago mahuli ang lahat. Umaling-awngaw sa buong lambak ang malakas na pagsabog. Nayanig ang mga bahay. Nalaglag ang ilang bato mula sa gilid ng mga burol. Maging ang mga ibon ay nagliparan sa takot. Mabilis na lumabas ng bulwagan sina Renato, Pulo at Alvaro. Sa hilagang bahagi ng lambak ay makikita ang makapal na usok na pumapailan lang sa himpapawid. Nagsimula na ang pag-atake. Sa malayo ay maririnig ang sigawan ng mga tagapagtanggol. May mga liwanag na sumisiklab sa gitna ng kagubatan. May mga aninong gumagalaw sa dilim. Ngunit kahit malinaw na may panganib, hindi agad kumilos si Pulo. May mas mahalaga silang problema. Ang nawawalang susi. Kung hindi nila mabubuksan ang daan patungo sa apoy na bato, mawawalan sila ng pagkakataong mapigilan ang mangkukulam. Bumalik sila sa loob ng bulwagan. Doon ay nakalatag sa isang malaking mesa ang mga sinaunang mapa ng kaharian. Lumapit si Alvaro. Mabagal niyang inilagay ang isang lumang pergamino sa ibabaw ng mesa. Halos kupas na ang mga guhit, ngunit makikita pa rin ang isang simbolong hugis apoy sa gitna. Narito ang huling tala tungkol sa susi. Tahimik na nakinig si Renato. Habang binabasa ni Alvaro ang sinaunang sulat, lalo siyang namangha. Ayon sa alamat, maraming siglo na ang nakalipas ay nilikha ng mga unang bantay ang isang mahiwagang susi na may kakayahang magbukas sa lagusan patungo sa apoy na bato. Ngunit nang magsimula ang mga digmaan sa pagitan ng iba't ibang mahiwagang nilalang, itinago ang susi upang hindi ito maagaw ng masasamang nilalang. At mula noon ay wala nang nakaalam kung saan ito matatagpuan. Wala bang kahit isang palatandaan? Tanong ni Renato. Tahimik na tumango si Alvaro. Mayroon. Agad silang napatingin sa kanya. Iniiwan ng mga unang bantay ang mga lihim sa pamamagitan ng mga palaisipan. Napabuntong hininga si Renato. Hindi siya mahilig sa mga palaisipan, ngunit wala siyang magagawa. Mahalaga ang impormasyong iyon. Dahan-dahang binasa ni Alvaro ang nakasulat sa pergamino. Hanapin ang liwanag na hindi nasusunog. Hanapin ang ilog na hindi dumadaloy. Hanapin ang bantay na natutulog ng nakadilat. Pagkatapos ay naroon ang huling linya. Sa puso ng bato matatagpuan ang daan. Natahimik ang lahat, lalo lamang silang nalito. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Renato. Umiling si Alvaro. Iyan ang palaisipan na hindi pa nalulutas sa loob ng maraming taon. Tahimik na nag-isip si Pulo. Pagkatapos ay biglang tumingin siya kay Renato. May naalala ka ba? Ako? Oo. Bakit naman ako? Dahil minsan, ang mga taong hindi bahagi ng aming mundo ang nakakakita ng mga bagay na hindi namin napapansin. Napakamot si Renato sa ulo. Hindi siya sigurado, ngunit muli niyang inalala ang kanilang paglalakbay. Ang mga kakaibang tanawin, ang mga nilalang, ang mga lugar na nadaanan nila. Bigla siyang napatigil. Teka! Napatingin sa kanya sina Pulo at Alvaro. Nakita natin ang puno ng liwanag. Tumango si Pulo. Oo. At sinabi mong espesyal iyon. Muling tumango ang duwende. Posible kayang iyon ang tinutukoy na liwanag na hindi nasusunog?
Natahimik ang silid. Nagkatinginan sina Pulo at Alvaro. Pagkatapos ay unti-unting lumiwanag ang mukha ng matandang duwende. Posible. Tumayo agad si Pulo. Kailangan nating puntahan iyon. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kasama ang ilang bantay, mabilis silang nagtungo sa puno ng liwanag. Habang naglalakbay, naririnig pa rin nila ang malalayong tunog ng labanan. Paminsan-minsan ay may pagyanig na nagmumula sa hilagang bahagi ng lambak. Lumalapit ang panganib. Pagdating nila sa napakalaking puno ay agad nila itong sinuri. Tahimik ang paligid. Kumikislap ang mga kristal na nakasabit sa mga sanga nito. Ngunit wala silang makita. Lumapit si Renato. Pinagmasdan niya ang katawan ng puno. Pagkatapos ay may napansin siya. May kakaibang ukit na halos natatakpan ng lumot. Tinanggal niya ang mga lumot. At lumitaw ang simbolong kahawig ng apoy. Narito, sigaw niya. Mabilis na lumapit ang iba. Nang mahawakan ni Pulo ang simbolo, biglang kumislap ang buong puno. Umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang umilaw ang mga kristal. Pagkatapos ay may bumukas na maliit na lagusan sa ilalim ng mga ugat. Napaatras si Renato. Namangha siya. Mula sa loob ay lumabas ang isang sinag ng liwanag. At sa gitna nito ay may lumulutang na piraso ng kristal. Kinuha iyon ni Pulo. Kaagad na nawala ang liwanag. Pinagmasdan ni Alvaro ang kristal. Ang unang palatandaan na pangiti si Pulo. Tama ka, Renato. Ngunit hindi pa tapos ang palaisipan. Kailangan pa nilang hanapin ang ilog na hindi dumadaloy at ang bantay na natutulog ng nakadilat. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Lumipas ang maghapon. Papalubog na ang araw nang makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng malalaking batong kulay pilak. Doon ay natagpuan nila ang isang kakaibang tanawin, isang ilog, ngunit hindi gumagalaw ang tubig, parang nagyelo. Subalit hindi naman malamig at malinaw pa rin itong parang salamin. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Ang ilog na hindi dumadaloy. Tumango si Alvaro. Muli nilang natagpuan ang isa pang simbolo. At nang gamitin ni Pulo ang kristal na nakuha nila sa puno, lumitaw ang ikalawang bahagi ng susi. Lumakas ang kanilang pag-asa. Ngunit kasabay nito ay dumarami rin ang panganib. Sa kabilang dako ng kagubatan, nakatayo si Bagras sa ibabaw ng isang malaking bato. Kasama niya ang 12-dosenang maiitim na nilalang, mga kawal ng mangkukulam. Lumapit ang isang nilalang na may pakpak na parang paniki. Nakita namin sila, ngumisi si Bagras. Saan? Malapit sa ilog na salamin. Lalong lumawak ang kanyang ngisi. Nahuhulaan ko na ang kanilang hinahanap. Tumingin siya sa direksyon ng bundok Malaginto. Pagkatapos ay humalakhak. Kung ganoon, hayaan muna natin silang gawin ang mahirap na trabaho. Napakunot noo ang kanyang mga tauhan, ngunit ipinaliwanag niya. Kapag natagpuan nila ang susi, saka natin ito kukunin. Tumango ang mga nilalang. Samantala, hindi alam ni Renato na may matang nakasubaybay sa bawat hakbang nila. Pagkaraan ng ilang oras ay natagpuan nila ang huling bahagi ng palaisipan. Sa gitna ng isang nakatagong kuweba ay may napakalaking rebulto ng isang nilalang na tila gawa sa bato. Nakadilat ang mga mata nito, ngunit malinaw na matagal na itong hindi gumagalaw. Napangiti si Renato. Ang bantay na natutulog ng nakadilat. Tumango si Pulo. Nahanap nila ang huling palatandaan. Nang pagsamahin ng tatlong bahagi, biglang nagliwanag ang mga ito. Unti-unti silang nagsanib at sa kanilang harapan ay nabuo ang isang gintong susi na may simbolo ng apoy sa gitna. Natahimik ang lahat. Sa wakas, natagpuan nila ang nawawalang susi. Ngunit sa sandaling iyon, isang mabagal na palakpak ang umalingaw-ngaw sa kuweba. Pumalakpak, 1, 2, 3.
Nanlamig si Pulo. Dahan-dahan silang napalingon. Sa bungad ng kuweba ay nakatayo si Bagras, nakangisi, at sa likuran niya ay naroon ang kanyang hukbo. Maraming salamat, sabi niya. Pinadali ninyo ang paghahanap para sa akin. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni na Renato na baka huli na ang lahat. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang loob ng kuweba. Mahigpit na hawak ni Pulo ang gintong susi. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Bagras kasama ang hukbo nito. Mga nilalang na balot ng anino. Mga halimaw na may mapupulang mata. At mga mandirigmang tila wala nang natitirang awa sa kanilang mga puso. Unti-unting lumawak ang ngisi ni Bagras. Nahanap ninyo nga. Mabagal siyang humakbang papasok sa kuweba. Ang tunog ng kanyang mga paa ay umaalingaw-ngaw sa malamig na bato. Napakahirap hanapin ng susi. Tumingin siya kay Renato, ngunit napakadaling ipahanap sa iba. Nagsimulang magsikip ang mga kamao ni Renato. Hindi siya sumagot. Lumapit si Pulo sa kanyang tabi. Huwag nating ibigay. Bulong ng duwende. Tumango si Renato. Kahit alam niyang napakalakas ng kanilang kalaban, hindi siya handang sumuko. Huminto si Bagras ilang dipa mula sa kanila. Bigay ninyo ang susi. Malamig ang kanyang tinig. Hindi, sagot ni Pulo. Nawala ang ngiti ni Bagras. Kung ganoon, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang maitim na patalim. Puputulin ko ang inyong pag-asa. Biglang sumugod ang isa sa mga halimaw. Napakabilis nito, ngunit mas mabilis si Kidlat. Mula sa balikat ni Renato ay tumalon ang matapang na tandang. Tinamaan nito ang mukha ng halimaw. Napaatras ito habang sumisigaw. Kasabay noon ay sumiklab ang labanan. Nagkagulo ang buong kuweba. Sumugod ang mga bantay ng kaharian. Nakipagsagupaan sila sa hukbo ni Bagras. Nagliwanag ang paligid dahil sa mga mahiwagang kapangyarihang ginagamit ng magkabilang panig. May mga bolang apoy, may mga sibat ng liwanag, may mga aninong tila buhay na sumusugod sa kanilang mga kalaban. Napaatras si Renato nang muntik siyang tamaan ng isang itim na enerhiya. Wala siyang mahika. Wala siyang espesyal na kapangyarihan. Ngunit hindi siya umatras. Kumuha siya ng malaking piraso ng kahoy mula sa lupa at ginamit iyon bilang sandata. Tinamaan niya ang isang nilalang na susugod sana kay Pulo. Bumagsak ito, muli siyang umatake, isa pa at isa pa. Habang tumatagal ang labanan, lalo niyang nararamdaman ang panganib. Masyadong marami ang kalaban at tila walang katapusan ang kanilang dumarating. Sa kabilang bahagi ng kuweba ay nakikipaglaban si Pulo. Mula sa kanyang mga kamay ay sumisiklab ang pulang liwanag. Sa bawat galaw niya ay may mga aninong natataboy, ngunit kapansin-pansin ang kanyang pagkapagod. Hindi pa siya ganap na nakababawi sa mga sugat ng nakaraan. Napansin iyon ni Bagras, ngumisi siya at mabilis na sumugod. Napakabilis ng kanyang kilos, halos hindi makita. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Pulo, huli na. Tumama ang maitim na patalim sa pulang kalasag ng duwende. Nabiyak ito, bumagsak. Naitapon si Pulo sa isang malaking bato na pasinghap ang lahat. Prinsipe, sigaw ng mga bantay. Sinubukan ni Pulo na tumayo, ngunit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Bagras, dahan-dahan, parang isang gutom na lobo na nakakita ng sugatang biktima. Tapos na, sabi niya. Itinaas niya ang kanyang patalim. Ngunit bago ito bumagsak, may sumingit sa pagitan nila, si Renato. Mabilis niyang itinulak si Pulo palayo. Kasunod noon ay tumama ang patalim sa kanyang balikat. Napahiyaw siya sa sakit, mainit, parang apoy. At kasabay noon ay may malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang katawan. Napaatras si Bagras. Nagulat siya, hindi dahil sa pag-atake, kundi dahil sa ginawa ni Renato.
Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya. Hingal na hingal si Renato, ngunit matatag ang kanyang tingin. Dahil kaibigan ko siya. Sandaling natahimik si Bagras. Pagkatapos ay tumawa, ngunit kakaiba ang kanyang tawa, parang may halong pagtataka. Mga tao talaga. Muling humigpit ang hawak niya sa patalim, ngunit bago siya makakilos, biglang yumanig ang kuweba. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Napatingin ang lahat sa napakalaking rebultong bato sa gitna ng kuweba. Kumikislap ito. Unti-unting lumiliwanag. Nagsimulang gumalaw ang mga mata nito. Napaatras ang lahat, maging si Bagras. Diyos ko! Bulong ni Alvaro. Ang sinaunang bantay. Nagising. Unti-unting gumalaw ang napakalaking rebulto. Nalaglag ang mga tipak ng bato mula sa katawan nito. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muling bumukas ang mga mata nito. Kulay ginto ang mga iyon. Mas maliwanag pa sa araw, umalingaw-ngaw ang napakalalim nitong tinig sa buong kuweba. Sino ang gumising sa akin? Nayanig ang lupa, nanginig ang mga halimaw, napaatras ang hukbo ni Bagras. Tumayo ang dambuhalang bantay, halos maabot nito ang kisame ng kuweba. Pinagmasdan nito ang lahat. Pagkatapos ay napatingin ito sa sugatang si Renato at sa gintong susi na hawak ni Pulo. Tahimik itong nagmasid, parang may sinusukat, parang may hinahanap. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ito. Ang puso ng bato ay nakapili na. Nagtaka ang lahat. Maging si Pulo, maging si Bagras, at lalo na si Renato. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Pulo. Dahan-dahang itinuro ng dambuhalang bantay si Renato. Nagulat ang binata. Ako? Tumango ang sinaunang nilalang. Ang taong handang magsakripisyo para sa iba. Natahimik ang kuweba. Siya ang karapat-dapat magdala ng susi. Nanlaki ang mga mata ni Bagras. Hindi! Sigaw niya, ngunit huli na. Biglang lumipad mula sa kamay ni Pulo ang gintong susi. Kumikislap ito habang umiikot sa hangin. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit kay Renato at sa harap ng lahat, kusang sumanib ang susi sa kanyang kanang kamay. Sumiklab ang gintong liwanag, napapikit ang lahat, at nang muling mabuksan nila ang kanilang mga mata, isang kakaibang simbolo ang nakaukit na sa palad ni Renato. Nanlamig si Bagras. Alam niya ang kahulugan nito. Ang susi ay nakapili na ng tagapagmana at ang tanging taong maaaring magbukas sa daan patungo sa apoy na bato. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita ni Renato at Pulo ang takot sa mukha ni Bagras. Nanatiling nakapako ang tingin ng lahat sa kanang kamay ni Renato. Ang simbolong naiwan ng gintong susi ay patuloy na kumikislap. Parang may sariling buhay. Parang may kapangyarihang matagal nang naghihintay na magising. Maging si Renato ay hindi malaman ang kanyang mararamdaman. Tinitigan niya ang kanyang palad. Mainit ito, ngunit hindi nakapapasong init. Bagkus ay parang init ng sikat ng araw sa umaga. Isang init na nagbibigay ng lakas. Imposible, bulong ni Bagras. Hindi niya maalis ang tingin sa binata. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang kumpiyansa. Lumapit ang sinaunang bantay. Sa bawat hakbang nito ay yayanig ang kuweba. Pagkatapos ay tumigil ito sa harap ni Renato. Tagapagdala ng susi. Malalim nitong sabi. Napatingin si Renato. Hindi ko alam ang gagawin ko. Totoo yon. Isa lamang siyang mahirap na sabungero. Hindi siya mandirigma. Hindi siya prinsipe, hindi rin siya salamangkero. Ngunit tila walang pakialam ang sinaunang bantay sa kanyang pagdududa. Ang puso ang gumagabay sa tunay na tagapagmana. Sagot nito,
Tanging ang may malinis na hangarin ang maaaring magbukas ng daan. Tahimik na nakinig si Pulo. Habang pinagmamasdan niya ang kaibigan, lalo niyang nauunawaan kung bakit si Renato ang pinili. Hindi dahil sa lakas. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihan. Biglang umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Bagras. Sapat na! Nagliyab ang kanyang mga mata. Muling umitim ang hangin sa paligid. Hindi niya maaaring hayaang mabuksan ang daan patungo sa apoy na bato. Kung mangyayari iyon, mawawala ang pagkakataon ng kanyang Panginoon. Patayin sila, sigaw niya. Muling sumugod ang kanyang hukbo. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na ang sinaunang bantay. Itinaas nito ang napakalaking kamay. Isang gintong alon ng enerhiya ang kumalat sa buong kuweba. Bumagsak, napaatras ang mga halimaw. Ang ilan ay tumilapon, ang iba naman ay naglaho na parang usok. Nayanig ang buong lugar. Nagkatinginan ang mga kawal ni Bagras. Ngayon nila nakita kung gaano kalakas ang sinaunang bantay. Hindi sila nagtagal. Isa-isa silang umatras. Ngunit bago tuluyang umalis, matalim na tumingin si Bagras kina Renato at Pulo. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi babala. Magkikita tayong muli, sabi niya. Pagkatapos ay naglaho siya sa dilim kasama ang natitira niyang hukbo. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa kuweba. Ngunit alam ng lahat na pansamantala lamang iyon. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Kinabukasan ay nagsimula silang maglakbay patungo sa bundok Malaginto. Kasama nila ang ilang bantay at si Alvaro. Pinili ng iba na manatili sa lambak upang bantayan ang kaharian. Habang lumalapit sila sa bundok, lalo itong nagmumukhang napakalaki. Ang mga gilid nito ay tila yari sa ginto at pulang kristal. May mga usok na lumalabas mula sa ilang bahagi nito. At sa gabi, tila may apoy na gumagalaw sa kailaliman ng bato. Narito na tayo, mahinang sabi ni Pulo. Huminto sila sa paanan ng bundok. Sa harap nila ay may napakalaking pintuang bato. Napakalawak nito, halos kasing taas ng isang tore. Puno ito ng sinaunang simbolo. At sa gitna ay may ukit na kapareho ng marka sa palad ni Renato. Napasinghap ang binata. Ito ang hinahanap nila. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya ay mas umiinit ang marka sa kanyang kamay. Parang tinatawag siya ng pintuan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang palad sa gitnang simbolo. Agad na kumalat ang gintong liwanag. Nayanig ang buong bundok. Nagsimulang umilaw ang mga ukit sa pintuan. Isa-isa, hanggang sa ang buong pader ay nagmistulang nagliliyab. Lumakas ang hangin. Umalingaw-ngaw ang isang sinaunang tinig mula sa kailaliman ng bundok. Sino ang naghahangad pumasok? Napaatras ang ilan sa takot, ngunit nanatili si Renato. Ako, sagot niya. Bakit mo hinahanap ang puso ng apoy? Tanong ng tinig. Nag-isip si Renato. Maaari siyang magsabi ng kung ano-ano. Ngunit pinili niyang magsabi ng totoo upang protektahan ang mga kaibigan ko. Tahimik ang bundok. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Hindi mo ba nais ang kapangyarihan? Hindi, sagot niya agad. Hindi mo ba nais ang kayamanan? Hindi. Kung gayon, ano ang nais mo? Tumingin si Renato kina Pulo at Kidlat. Pagkatapos ay sa mga kasama nilang bantay. Kapayapaan. Muling natahimik ang paligid at pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan. Dumagundong ang buong kabundukan. Lumabas ang matinding liwanag mula sa loob. Napapikit ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan ng bumukas ang daan. Nakahinga ng maluwag si Pulo. Nagtagumpay tayo. Ngunit nang akala nilang tapos na ang pagsubok, may narinig silang mahinang tawanan. Isang tawanan na nagmumula sa kailaliman ng bundok.
malamig, nakakatakot, at puno ng kasamaan. Nawala ang ngiti ni Alvaro, nanlamig si Pulo. Dahil kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Siya, bulong niya. Ano? Tanong ni Renato. Mabigat na lumunok si Pulo. Ang mangkukulam. Biglang lumakas ang hanging nagmumula sa loob ng bundok. At mula sa kailaliman ng lagusan ay lumitaw ang dalawang nagliliyab na matang kulay itim. Hindi pa man nila nakikita ang kanyang buong anyo, alam na nilang naroon na ang pinakamapanganib nilang kaaway at naghihintay siya sa kanilang pagpasok. Naging mabigat ang hangin sa paligid. Mula sa kailaliman ng bundok Malaginto ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang malamig na tawanan. Parang nagmumula ito sa bawat bato, sa bawat pader, sa bawat sulok ng lagusan. Nanlamig maging ang matatapang na bantay ng kaharian. Hindi sila natatakot sa mga ordinaryong kalaban, ngunit iba ang mangkukulam. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang tahanan. Siya ang dahilan kung bakit maraming duwende ang naglaho. At siya ang dahilan kung bakit nabuhay sila sa takot sa loob ng maraming taon. Tahimik na tumayo si Renato sa harap ng bukas na pintuan. Sa kanyang kanan ay si Pulo. Sa kanyang paanan naman ay si Kidlat. Huminga ng malalim ang binata. Ano ang plano natin? Tanong niya. Tumingin si Pulo sa madilim na lagusan. Kailangan nating makarating sa puso ng apoy bago siya. Tumango si Renato. Pagkatapos ay nagsimula silang pumasok sa loob ng bundok. Habang lumalalim sila sa lagusan, lalong nagiging kakaiba ang kanilang paligid. Ang mga dingding ay hindi ordinaryong bato. May mga pulang kristal na nakabaon dito. At mula sa mga kristal ay lumalabas ang mahinang liwanag. Parang may apoy na sumasayaw sa loob ng mga ito. Tahimik ang lahat. Tanging mga yabag nila ang maririnig. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang isang napakalawak na bulwagan sa ilalim ng bundok. Napahinto si Renato. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Sa gitna ng bulwagan ay may ilog ng kumukulong apoy. Ngunit hindi ito sumusunog sa mga bato. Parang buhay ang apoy. Parang may sariling kalooban. Sa itaas naman ay may libo-libong kristal na nakasabit sa kisame, mistulang mga bituin sa kalangitan. Napakaganda, bulong ni Renato, ngunit walang nakasagot. Dahil lahat sila ay may naramdamang kakaiba. Isang presensya, mabigat, malamig, mapanganib. Unti-unting dumilim ang kabilang bahagi ng bulwagan at mula sa mga anino ay may lumabas na isang tao. Matangkad, nakasuot ng maitim na balabal, maputla ang balat. Mahaba ang kanyang buhok na tila usok at ang kanyang mga mata ay puro kadiliman. Wala itong puti. Wala ring kulay. Parang dalawang butas lamang sa realidad. Napatigil si Renato. Si Pulo naman ay napahigpit ang kamao. Morvac, bulong niya. Ngumiti ang mangkukulam. Matagal na panahon. Mabagal siyang naglakad at sa bawat hakbang niya ay tila lumalamig ang buong bulwagan. Napatingin siya kay Renato. Ikaw pala ang pinili. Tahimik lamang si Renato. Pinagmasdan siya ni Morvac. Pagkatapos ay tumawa. Isang sabonghero. Napailing siya. Napakabiro naman ng kapalaran. Hindi sumagot si Renato. Ngunit humakbang siya pasulong. At sa pagkakataong iyon, wala na siyang naramdamang takot. Pagod. Oo. Kaba. Kaunti. Ngunit hindi takot. Marami na siyang pinagdaanan mula nang makilala si Pulo. At hindi niya hahayaang masayang ang lahat ng iyon. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Tumigil si Morvac
Pagkatapos ay tumingin siya sa ilog ng apoy. Kapangyarihan. Mababa ang kanyang tinig. Ang kapangyarihang magbabago sa mundo. Umiling si Pulo. Hindi mo nais baguhin ang mundo. Tumingin si Morvac sa kanya. Gusto mo lamang itong sakupin. Sandaling natahimik ang mangkukulam. Pagkatapos ay ngumiti. Pareho lang iyon para sa mga mahihina. Biglang umitim ang hangin. Naramdaman agad ni Renato ang panganib. Ngunit bago pa siya makakilos, sumiklab ang kadiliman. Bumagsak. Tumilapo ng ilang bantay. Nagkagulo ang bulwagan. Nagsimula ang labanan. Muling nagliwanag ang paligid dahil sa mahika at apoy. Sumugod ang mga bantay ng kaharian. Ngunit isa-isa silang napaatras. Napakalakas ni Morvac. Sa bawat galaw ng kanyang kamay ay may aninong sumasalakay. Sa bawat kumpas ay may mga bato na nababasag. Parang hindi tao ang kanilang kalaban. Parang isa siyang kalamidad. Nakipaglaban si Pulo. Lumipad ang pulang enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Ngunit kahit siya ay nahihirapan. Samantala, si Renato ay pilit na lumalapit sa gitna ng bulwagan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanya mula sa ilog ng apoy, mula sa kailaliman ng bundok. Biglang uminit ang marka sa kanyang palad. Napahinto siya at sa gitna ng ilog ng apoy ay may nakita siyang kakaiba. Isang kristal, maliit lamang, ngunit mas maliwanag kaysa araw, at sa sandaling makita niya iyon, naunawaan niya. Ang apoy na bato. Ito ang hinahanap ng lahat. Ito ang dahilan ng digmaan. Ito ang dahilan ng paghihirap ng kaharian. At ito rin ang susi upang matapos ang lahat. Ngunit nakita rin iyon ni Morvac. Nagliwanag ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon ay makikita ang tunay niyang kasakiman. Akin na iyan, sigaw niya. Mabilis siyang sumugod patungo sa bato. Ngunit may nauna, si Renato. Hindi niya inisip ang panganib. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Tumalon siya sa ibabaw ng mga bato sa gitna ng apoy. Sumiklab ang liwanag, napapikit ang lahat. At nang mahawakan niya ang apoy na bato, isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumabog sa buong bundok. Nayanig ang lupa, nabasag ang ilang kristal sa kisame. Napaatras si Morvac, maging siya ay hindi makalapit. Sa gitna ng gintong liwanag ay nakatayo si Renato, hawak ang apoy na bato. Ngunit sa halip na gamitin ito bilang sandata, mahigpit niya lamang itong niyakap at saka siya nagsalita. Ayaw ko ng kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Ayaw ko ng kayamanan. Mas lumakas ang liwanag. At ayaw ko ng paghahari. Napatigil ang lahat, maging si Morvac. Tumingin si Renato sa apoy na bato. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa kapalaran ng buong lupain. Nais kong bumalik ito sa tunay nitong tahanan. Biglang sumiklab ang napakasilaw na liwanag. Mas maliwanag kaysa araw. Mas malakas kaysa apoy. Napasigaw si Morvac. Naglaho ang kanyang mga anino. Nawasak ang kanyang mahika. At sa loob ng ilang segundo, ang kapangyarihang matagal niyang hinangad ay tuluyang nawala sa kanyang maaabot. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mangkukulam habang hinihigop siya ng sarili niyang kadiliman. At pagkatapos tahimik, tuluyan siyang naglaho. Kasabay nito ay lumutang ang apoy na bato mula sa mga kamay ni Renato. Dahan-dahan itong umakyat sa himpapawid. Pagkatapos ay pumasok sa puso ng bundok. At nangyari ang himala. Ang buong bundok, malaginto ay nagliwanag. Ang mga wasak na bahagi ng kaharian ay nagsimulang gumaling. Ang mga tuyong puno ay muling namulaklak.
Ang mga ilog ay luminaw at ang buong lambak ay nabalot ng gintong liwanag. Tapos na ang digmaan. Lumipas ang maraming buwan. Muling sumigla ang kaharian ng mga duwende. Unti-unting bumalik ang mga nawawalang nilalang at sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan. Isang umaga, nakaupo si Renato sa harap ng kanyang bagong kubo. Mas maayos na ito ngayon. May maliit na taniman. May mas malaking kulungan para kay Kidlat. At higit sa lahat, may katahimikan. Narinig niya ang pamilyar na boses. Nag-iisa ka na naman. Napangiti siya, lumingon siya, at nakita si Pulo. Ngunit hindi na ito nakasuot ng maringal na kasuotan ng prinsipe. Tulad noon, simpleng pulang damit lamang ang suot nito. Umupo ito sa tabi niya. Tahimik silang nagmasid sa pagsikat ng araw. Alam mo, sabi ni Pulo, ano, marami ng alamat tungkol sa iyo. Napatawa si Renato. Ayaw ko ng alamat, ngumiti si Pulo. Alam ko, tahimik silang muli. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumilaok si Kidlat mula sa kulungan. Napatawa silang dalawa at habang unti-unting sumisikat ang araw sa kanilang harapan, alam nilang marami pang pakikipagsapalaran ang maaaring dumating. Ngunit anuman ang mangyari, mananatili silang magkaibigan. Isang mahirap na sabongero at isang pulang duwende. Magkaibigang minsang nagligtas ng isang buong kaharian. Wakas.